Si Marcos, test rin nun. Si Marcos, nang pumunta ng Bulacan, walang tao. Pero si VP Sara, kahit saan pumunta, grabe tao sumasalubong. Hindi na halos makalakad. Pero tignan nyo po yung survey ng ng Octa Arts. Nangungula si Marcos, tapos si Martin, tapos pangatlo lang po si VP Sara. Hindi ka talaga maniniwala eh. Kaya wag po kayong papabudol dyan sa mga survey. Apak na. Ayan. Wowo Pulaw. Gera pa asikasuhin dami krimen. San bansa meron namang bata ginahasa. Grabe no? Hindi na po nawawala yan. 6 cents. Tesla nun, Boss Bad, sa Tuesday na sisimula ng investigasyon ng flood control sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Yan, manood po tayo niyan. Ano po natin? I-live po natin yan. Investigasyon na yan. Anong oras kaya? Sana alas 4 para tapos na yung birada agil. Boss Bads, pa-OT lang po. Napawalang sala na yung CPP high-ranking official. Grabe na to. Talaga? Sino yan? Ay, may nadakip ka makailan, di ba? Napawalan sala. Grabe talaga. Minsan parang sinasadya lang din. Para mang-asar eh. Shin Hari, thank you very much sa $5. Pang-copy po, Sir Buds. Thank you po sa inyo. Maraming salamat, Shin Hari. Ayan. Sir, nabalitaan mo yung naggasa ng bata, laganap, rape, murder. Tapos, gera tayo. Ang dami pong problema, Mr. President. Tama po yan na po-focus tayo sa Kaya nga, kung dyan lang, Mr. President, ganito lang, no? Kung yung DPWH nyo po, hindi nyo kasama eh. Wala, no? Hindi niya kasama doon sa kalumpit. Kung hindi nyo po mapagkatiwalaan na yung DPWH nyo, kasi siya na po dapat yan eh. Dapat nagre-report na lang sa inyo para matutukan niya rin. Ang dami pong problema ng Pilipinas, Mr. President. Dapat po katuwang ninyo yung mga yan. Nakikita ko po yung po pagkakaiba ni President Duterte hanggang sa pamimili ng mga tao. Si Vice wala na sa McDo, si Hart na. Talaga? Tinanggal na? Meron na bang ang McDo? Meron na silang statement? Kailangan talaga ng taga-HOR ang AKAP. Kung walang AKAP, sigurado talo na sila sa election 2028. Kawawa Pinas, sir. Magulo Pinas. Kaya nga po si VP Sara po, kaya po umikot. Alam niyo yun, siya po yung ray of hope. Alam niyo po yun, yung habang nakikita mo si VP Sara, meron ka pa rin pag-asa, di ba? May pag-asa pa tayo. Nariyan pa si VP Sara. Si Kimbo nag-protest na rin. Gusto pa ata gayahin si Abante. Nag-protest na rin? Paano nag-protest si Kimbo? Hindi ko po makuha yung... Ano po pinrotesta ni Kimbo? Dahil talo si Kimbo, di ba? Tignan natin kung ano po mangyayari dyan kay Kimbo. Sana naman. PRRD, we really miss you sa mga ganitong kaganapan sa Pinas. 6 cents. Correct. Master 17, Boss Bats, nabalitaan mo na lumapit sa Manila Bay ang Chinese Coast Guard. Yun nga po, dapat yan yung pag ganyan po, talagang na natin, no? Git-gitin natin sila man lang. Tinatry po nila, tinatry. Alam mo, hindi po tayo lahat dapat po bilang bansa, pinagtatanggol po natin yung teritoryo natin. Hindi po ubre yung ganyan. Kahit na hindi po China yan, kahit na anong bansa, kahit China pa po yan, o kahit na anong bansa, dapat willing tayong ipagtanggol. Hindi lang yung lagi tayong nagmamakaawan. Ito, binubomba kami. Tulungan nyo kami. BP Sara, nabubuhayan tayo, sir, pag-asa. Correct. Si Kimbo, nag-file na rin ng election protest. Gusto pa ata gayahin si Abante. Sino ba tumalo kay Kimbo? Yung mga dati ba sa Marikina? PRRD, we really miss you sa mga ganitong kaganapan. Hindi po siya pwede pala.
Mayor tinakbo ni Kimbo, di ba? Mayor? Oh, hindi rin siya pwede. Kasi pag mayor ang na-disqualify, meron ng vice mayor eh. Bakit ikaw ang ilalagay? Wala ka rin. Hindi ka rin po pwede. Grabe din ang pressure sa side ni BP. Dami na naasa sa kanya dahil sa ginawa ni BBM. Correct. Tiwala lang tayo. Makakaabot tayo sa finish line. Wala audio. Sir, nasa teritoryo na natin ang ibang navy ng ibang bansa. Wala tayong ginagawa. Natumbok mo, sir. Lahat po yan, wala tayong pipiliin kahit sino. Basta hindi sila pumunta rito para makipagkaibigan. Pwede naman pong pumunta sila rito. Dalaw, di ba? Dami natin tinatanggap na dalaw eh. Boss Buds, ano ang resulta? Ano ang result sa paghabol sa mga smuggler? May nahuli ba? Ngayon, ang habulin ng mga contractors naman, wag na wala din naman niyang makukulong. Yan po, no? Halos hindi na po nagtitiwala yung mga mamamayan tuloy. May audio po. More pindot likes. Meron na pala. Wala na tayong aasahan kay BBM, puro photo ops lang at salita. Sabi naman sa inyo, ang ganda ng pananalita eh. Ang problema, eto bang pananalita na to matutumbasan talaga ng paglilingkod. Literal na binabastos na China si Marcos. Sir, andito na mga barko. Walang pasabi. Weak talaga. Nasa namumuno na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Kasi pwede ka naman hindi, di ba? Halimbawa, yung diskarte ni Tatay Digong. Dahil nakikipagkaibigan ka, hindi ka na, nahihiyari naman silang balatubain ka, di ba? Ang habol po ng China, hindi naman po sutil yung China. Magkaiba po sila na US ng approach eh. Ang approach ng US talagang maniga eh. Biruin mo yun, tinira yung Iran, isang araw lang, tapos, yan nagpakitang gilas lang sila na yung US, na lilinya kayo, hindi kayo basta-basta maniniga, dahil kami pa rin ang siga. Pero yung China, hindi po eh. Hindi po ganun yung ng China eh. Makipagkaibigan ka sa kanila, okay na eh. Ang tagal naman ng 3 years, Starbucks. Siguro ang saya natin pag 2028 na, no? Siguro sa kampanya, no? Ang saya-saya natin, no? Kampanya pa lang, yung ramdam mo na. Sir, si Marcos walang kwenta mag-geopolitics, hindi marunong mag-presidente. Pero alam nyo rin, sa isang banda, hindi natin ma-appreciate na. Halimbawa lang si BP Sara sumunod kay Tatay Digong. Parang tuloy-tuloy lang, di ba? Masaya lang yung mga Duterte, parang normalidad lang. Pero ngayon ma-appreciate natin, mas ma-appreciate natin yung pagiging presidente ni BP Sara sa 2028 kung sakasakaling swertehin. Dahil nakita natin yung worst eh. Actually, in fairness kay BBM, hindi po siya ang worst. Kaya lang ang layo talaga eh. Naki Duterte na tayo eh. Di ba? Ang taas na eh. Lahat po Dami po. Ang dami minanang problema. Etong administrasyon na to, nakakantsawan pa yung mga minana nila eh. Nagulat si Christopher Min sa dami na nagtatanggol kay Tatay Digong, hindi lang daw dito sa Pinas, kundi sa iba't ibang bansa. Binulabog daw ni Vice Caballo ang bahay na malanggam. Nabanggit din si Bisdak. Kita mo, sikat na si Bisdak kay Christopher Min. Hindi ka na nanonood sa akin, Nanay Christy Kay Bisdak ka na. Grabe, Sir Buds, nakakaiyak yung suporta ng mga Pilipino sa Kuwait. Yun po, ayan, alam nyo, epekto sa atin yan. Tuwang-tuwa tayo, no? Ito yung dinudumog si BP Sara. Nakakatuwa sa atin.
Kaya yung sinasabi ni Auntie Claire na bakit biyahe ng biyahe, yan po ang dahilan kung bakit biyahe ng biyahe. Nagbibigay po siya ng pag-asa sa amin na kapit lang, tatag lang. Kakayanin natin yan, maitawid natin sa 2028. Kitang-kita, sir, pinagkaiba ni Marcos kasi nag-set ng mataas ng quality standard si Tatay Digong sa pagiging presidente, lalo nagmukhang weak si Marcos. Alam niyo ang pinakamalaking pagkakamali ni BBM? Eto na, hindi mo na kinakailangan ng panibagong formula. Susundan mo na lang. Napakaswerte, no? Itutuloy mo na lang. Wala ka nang iisipin. Kung gusto mo, ituloy mo tapos mag-introduce ka na sa'yo. Binago lahat, pati pangalan ng build better more. Pati nga yung ano niya no, yung tema niya, 'di ba, babangon muli. Insulto 'yun eh. Yung BBM, bayan babangon muli. Tapos sabi pa ni Christy Fermin, siniraan din daw si Marcos pero wala naman lang nagtanggol na BBM supporters. Kitang-kita, sir, pinagkaiba. Ayan. Pupunahin na naman ni Auntie Claire ang pagpunta ni BP Sara sa Kuwait. Puna lang ang puna. Wala naman pong epekto sa Auntie Claire eh. Isa lang po napapasaya ni Auntie Claire, yung amo niya. Kasi po sa totoo lang, kung yung amo niya marunong, ito ba si Auntie Claire ay talagang anong purpose mo? Di ba dapat nakakahata ka ng suporta sa mga Marcos? Hindi. Si Auntie Claire po, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit naging popular sila BP Sara, sila Tatay Digong lalo. Sa galit mo kay Auntie Claire, talagang minsan nangihina ka na, pero pag nakita mo si Auntie Claire, laban lang. Di natin. Mga viewers, more pindot, likes. Yan. Bantayan natin ang Judicial Bar Council sa September 2, pang 16, seremolya. Wala talagang katotoran si Ngagba. Walang nagtatanggol kahit kakampi niya ko. Sisters Renon. Yan po sabi ni Caitlyn. Alec James Vargas, totoo yan, ganda ng umpisa. Kumbaga, sa pananahi may pattern na. Engot lang talaga. Yung magbabago ka pa, eto na, proven na. Tignan nyo po yung mga naipagmamalaki niyang proyekto. Continuation nung kay Tatay Digong, di ba? Yung NTF-ELCAC, ano siya riyan? Hindi niya lang mabanggit madalas yung NTF-ELCAC. Pero yung resulta ng NTF-ELCAC, yung unti-unti pagkawala ng mga insurgents, yun yung sinasabi niya, di ba? Yung mga naiwan ni Tatay Digong katulad ng subway. Panay kay Tatay Digong yan eh. Saan siya pumalpak? Doon sa mga bagay na totally ibang-iba. Auntie Claire, nakatikim kay Mayor Magalong. Like, share. Pati nga 20 kilo bigas, BBM 20 bigas, meron na. Wala po yan, kalokohan po. Eh. Di ba na siraan? Saan ka nakakita? Di ba ang logic dun? Tignan nyo po yung logic ha. 20 pesos. Kaya mo nililimit kasi baka magkaubusan, di ba? Kaya para maraming makabili, dahil 20 pesos, nilimit nila ng 2 kilos. Hindi nila naisip yung pamasahe. Hindi nila naisip bakit may sari-sari store. Simple lang po yan, no? Bakit may palengke na, may sari-sari store pa? Pantingi po. Alam niyo yun? Kung konti lang ang bibilin mo, kahit mas mahal sa sari-sari store, dito ka nabibili. Isang sardinas lang bibilin mo, kalahating kilong bigas, pupunta ka pa ba ng palengke? Ganon din po yung konsepto noon, Mr. President. Diba? Yung 20 pesos, sa Kapitolyo nyo tinitinda, hindi naman taga-Kapitolyo yung mga... sa probinsya po, yung mga lalawigan nila, ang lalaki, lalawigan,
yung pong kanilang mga city, ang lalaki po eh. Hindi po katulad dito, hindi po katulad sa Kamaynilaan na lumiko ka lang, ibang city na. Doon po, ang city doon, ang lalaki po ng city. So, kung sa Kapitolyo ka lang po magtitinda, tapos sa dulo po ng city yung bibili. Eh yung Cebu City na lang, po tiyan, layo nung dulo-dulo eh. Kaya, minsan, ano lang, yun nga, photo ops lang. Photo ops lang po yan eh.